Hello, good day. So for this video, we're gonna tackle about the HRIS dashboard. So pagkatapos mo mag-login, ang una na page na ma-redirect ka is the dashboard. So mag-login tayo. So in here sa page dashboard, meron tayong iba't ibang sections. Ang unahan natin is yung sa ibabaw. Dito makikita natin pag login pa lang ng empleyado, makikita na niya ang kanyang total available leave credits. Next is the summary report, which is dito makikita ang total employees. Ilan ang total employees na under niya, ilan ang new hired, male employees, female employees, and so on. And each tab ay clickable. And kung gusto mo makita kung sino-sino tong 57 na sa total employees, i-click mo lang itong tab na ito at may lalabas na dialog with the list of those employees. And the same functionality will go to the other tabs. So pag i-click mo tong male employees, lalabas ang dialog with those employees, kung sino-sino na yun na male employees. And same for the female employees. And so on. Next section is the holidays. So in here is the list of the entered holidays of 2024. At kung gusto mo mag-change, click this. So sa 2025, wala. 2023, ito lang. So pwede din month of February 2024, kung ano-ano ang mga holidays dyan. So meron tayong early out due to earthquake, early out due to storm. Next, if kung gusto mo mag-add ng manual entry ng holiday, just click the plus icon button. So may lalabas na dialog. Select ka lang ng date kung kailan ito na holiday, and then the name of the holiday, and then kung saan na location. Kasi merong ibang holidays na for specific location lang. At meron naman na for all, pangkalahatan. So, kung ito na holiday nito is for specific location lang, select mo lang yung na location kung para saan to na holiday. Pero kung pangkalahatan, select mo lang all. Next is the type. Meron tayong tatlong type. We have special non-working holiday, regular holiday, and knock-off leave. Ito, alam na natin to. Itong knock-off leave is a type of holiday kung saan parang biglaan na pag-holidays para sa mga empleyado. Baka may bagyo or baka may earthquake, kaya kailangan mag-evacuate or lumabas na ng mga empleyado at hindi na sila pwedeng bumalik. Kaya meron silang emergency type na holiday or we call it knock-off leave. And then pag okay na yan, just click save. So malalagay na yan dito. So ito na list na to is hierarchy from lowest to highest. Okay, next button is the import or the merge button, which is itong download na icon na to. So click mo lang yan and then may lalabas na dialog. So dito makikita natin na copy holidays from and paste holidays to. Meaning nito ay lahat ng holidays na nasa 2023, lahat ng na-entry doon sa 2023 na holidays ay malalagay sa 2024. At
lahat ng nasa 2024 na mga holidays ay mawawala at mapapalitan ito ng mga holiday sa 2023. So, dito sa note, meron tayong nakalagay, remove this holiday entries of 2024. Meaning, lahat ng na-entry dito sa 2024 ay mawawala and copy holidays of 2023. So, mapapalitan lahat ng mga entries na galing sa 2023. Or kung anong year ang gusto mong i-paste, i-copy and paste. So, copy mo, gusto mo i-copy yung sa 2022 at i-paste mo sa 2025. So, click merge. So, pag pumunta tayo sa 2025, so, andito na yung mga holidays ng 2022. Okay. Next na section ay ang announcements na section. So, meron tayong dalawang type ng announcement. We have the image file announcement and the manual entry announcement. So, dito sa dashboard, makikita nyo, meron tayong clip icon button. So, ito yung mag-a-add ka ng image file na announcement. Kasi meron namang mga announcement, may mga designs, and naka-image file, kaya pwede nyo siyang i-upload agad. At meron naman tayong manual entry na announcement, which we're gonna tackle sa ibang video. So, dito, kung mag-a-add ka ng image file na announcement, so click mo lang tong clip icon button and then choose file. For example, ito gagamitin natin something like this, important announcement. And then sa baba meron tayong makikitang displayed from and displayed up to. So select mo lang kung displayed from March 1, displayed up to March 20. So ito na announcement image file na to ay available lang from March 1 to March 20. Makikita ito ng ibang empleyado. So, after ng March 20, hindi na ito makikita ng ibang empleyado. So, save lang natin. So, lalabas na ito sa dashboard. So, pwede mo din itong i-delete if you have the privilege. And so, as the clip icon button, the manual holiday entry, and the merge holidays. So, if merong privilege ang role mo na maka-add ng announcement at holidays, lalabas itong mga button na ito sa dashboard mo. The next section is the today's birthday. So, simple as that. Lalabas lang dyan yung empleyado na mag-birthday ngayong araw na to. And then we have the years of service for March 2024. So, kung anong month ngayon, yun din yung malalagay dito. So, sa baba niyan is the list of employees with their profile pictures. And then, yung years of service nila. So, merong mga 3 years and 2 months on March 24, 3 years and 2 months. So, lahat ng sa March na mag-upgrade ng kanilang years of service, malalagay dito. Next is the birthdays of section, which is ngayon, birthdays of March. So, lahat ng magbe-birthday sa March, ma-display dito. Pwede ka din manipulate kung anong month ang gusto mo. Let's say from kung sino-sino magbe-birthday sa February or sa April. So, pwede ka din search kung anong month ang gusto mong kita sa birthdays. So, sa February, kita mo sa February yung mga birthdays, sa April, October, and so on. So, kung gusto mong i-generate ang report sa birthdays of May, so,
click mo lang tong Excel icon if you have, again, the privilege. So, mag-generate siya ng Excel report. And you'll have the list of those people na magbe-birthday for that month. May 2024 celebrants. So, by the way, sa pinakaibabaw, makikita natin ang punch in, punch out. So, ito ay the current schedule of the day ng empleyado. Kung meron siyang schedule at naka-punch in siya, naka-punch out for that day, so di-display dyan ang kanyang current punch in at punch out. So, kung naka-punch in na siya or naka-punch out, pero hindi pa din tumatak dyan ang kanyang punch, so pwede mo tong i-refresh para makuha yung data ng punch in or punch out. And for this icon, the thumb mark icon, bali ang ginagawa lang nito ay mag-redirect ito sa daily time record na page ng iyong account. Okay. And then we have the lock icon. We have the lock icon para pang lock sa browser mo para hindi galaw ng iba. And then we have here your sub menu. Pwede ka maka-redirect sa profile mo or sign out. So, pag-click mo yan, pwede ka ma-redirect sa profile or mag-sign out ka na. So, yan lang po lahat for the dashboard. Thank you.